Kahit isang Olympic swimmer, maaaring malagay sa panganib dahil sa rip current. Mataas ang tsansa ng pagkalunod sa sandaling matangay ka ng agos nito. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin upang makaligtas sa rip current? Ang rip current ay malakas at makitid na agos sa dagat na hihilahin ka papalayo sa pampang. Kaya hindi ka dapat maging kampante kapag nasa mababaw na bahagi ka ng dagat. Dahil kapag napunta ka sa loob ng rip current, maaari kang mahila nito sa mas malalim na parte ng tubig. Nasa 1 to 2 feet per second ang bilis nito at maaari pang umabot ng 8 talampakan bawat segundo. Kaya maski professional swimmer, hindi uubra sa isang malakas na rip current. Nabubuo ang rip current kapag tuloy-tuloy ang pagtulak ng tubig papunta sa baybayin. At kapag naipon na roon ang tubig, maghahanap ito ng daluyan pabalik sa dagat. Karaniwang dumadaloy ito pabalik sa siwang ng sandbars o yung tambak na mga buhangin sa ilalim ng tubig. Sa Pilipinas, karaniwang nakikita ang rip current lalo na sa dagat na malakas ang alon at nakaharap sa Pacific Ocean gaya ng mga katubigan sa Siargao at Aurora. Iniimbestigahan ang pagkamatay ng 2 student athletes ng Ateneo de Manila University. Hindi ko alam. Ba't gano'n lang nangyari? Nalunod po sila sa dagat kung saan nag-team building ang Ateneo Blue Eagles. Aksidente lang daw. Yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Sa katunayan, ang rip current ang isa sa mga naiugnay na sanhi ng pagkalunod ng 2 Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa kanilang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Para sa mga lifeguard, ang rip current ay isang drowning machine. Kaya mahalagang alam ng publiko, lalo na ng mga turista, ang panganib nito at kung ano ang dapat gawin kapag sila ay matangay ng rip current. So the primary factor po dito is wag po magpanik dahil nga malakas siya, yung pagod mo yung kalaban mo, no? So pag napagod ka at nalalabanan mo yung current, madadala ka talaga sa malalim. Imbes na labanan ng agos, lumangoy pakanan o pakaliwa para makalabas sa rip current. You swim parallel to the shoreline, wag po nating salubong para po makalabas. Kung hirap naman na makalabas mula sa rip current, mas mainam umano na magpalutang na lamang sa tubig. Huwag din mag-atubiling sumenyas gaya ng pagsigaw at pagtaas ng kamay upang humingi ng saklolo. Kung sakaling ikaw naman ang makakita ng tao na natangay ng rip current, agad humingi ng tulong sa lifeguard. Maaari ding maghagis ng anumang pampalutang na bagay sa biktima. Ngunit tandaan na huwag ding magpadalos-dalos na lumusong sa dagat lalo na kung wala kang flotation device. Sa ganitong mga kritikal na sitwasyon, mahalaga ang mabilis na tugon ng mga lifeguard at first responder lalo na kung nalunod na ang biktima. If there are no pulse, no breathing, i-resuscitate po talaga kaagad yan, no? Para magkaroon po ng breathing and yung pulse po. Yun po talaga yung unang ginagawa kaagad ng first responder po natin. With that, kailangan din kaagad madala po din sa hospital para mabigyan po ng medication po. Sa huli, ang disgrasya na maaaring idulot ng rip current ay maaari pa rin maiwasan lalo na kung paiiranin ng publiko ang dobleng pag-iingat. Ngunit paalala ng otoridad, may responsibilidad din ang beach resort owners pagdating dito. For the beach goers, ma'am, no, actually responsibility po ng the resort is maglagay po ng mga signage kung saan po may na-identify silang mga rip current para at least ma-aware yung public kung saan po yung mga area na lubang mapanganib po. Maglagay po sila ng qualified lifeguard, an area kung saan po pwedeng maglangoy ang mga beach goers natin.
Maaari din na matukoy ng mga beachgoer kapag mayroong rip current sa dagat na lalangoyan nila. Kabilang dito ang pag-iiba ng kulay ng tubig, pagkakaroon ng linya ng mga bula at debris gaya ng seaweed palayo sa dalampasigan, at pagkakaroon ng daluyan o channel na kalmado ang tubig habang maalon ang magkabilang gilid. Tinatayang mahigit 3,000 Pilipino ang namamatay taon-taon dahil sa pagkalunod ayon sa Philippine Statistics Authority. At mga batang edad 1 hanggang 14 ang kadalasang biktima. Paalala ng mga otoridad, walang masama sa pag-enjoy sa dagat. Ngunit dapat laging isaalang-alang ang kaligtasan. If you are not that strong swimmers, we would greatly advise na wag na pumalayo sa dalampasigan. And of course, alcohol kasi isa yun sa mga nakikita po natin na nagiging factor po, no? Yung mga kababayan po natin nagiinom, wag na lang mag-inom, lalo na pag naliligo po tayo sa dagat. Make sure na yung pangangatawan po natin nasa peak condition po. Unpredictable po kasi talaga yung dagat. Any danger po, pwedeng natin ma-encounter doon.